Laki sa probinsya si Aurora. Nakapagtapos ang dalaga ng kursong education pero mas pinili ng dalaga ang magbakasakali sa Maynila. Naswertehan namang mabilis siyang nakapasok sa isang call center. Ilang taon na ring nagtatrabaho doon ang dalaga. 20 anyos lang si Aurora nang pumasok sa kumpanyang yun. At hanggang ngayon na 27 anyos na siya ay naroon pa rin ito. May mas magagandang offer sana ang dalaga pero mas pinili nito ang manatili sa kumpanyang unang tumanggap sa kanya. Bukod kasi sa mataas ang sahod, ay marami ring benepisyo para sa kanila sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Masaya ang dalaga sa kanyang trabaho. Nang araw na yon ay may isa na namang bagong pasok sa kumpanya. Itinoka ang pagtuturo dito kay Aurora. Masaya namang tinanggap ni Aurora ang baguhang katrabaho. Hello, ako si Aurora. Halika rito sa tabi ng desk ko para maituro ko na sa iyo ang gagawin mo. Ako naman si Ana, 21 years old at nakatira sa Villa Ofelia Subdivision. Natahimik ang lahat ng nandoon. Nahinto ang lahat sa kanilang ginagawa sa narinig mula sa batang baguhan na katrabaho. Lahat ng mga mata ay nabaling sa dalawang babaeng nasa pinakagitnang pwesto. Maging si Aurora ay nagulat sa sinabi ng baguhan. Ang subdivision kasi na sinasabi nito ay ang bagong tayong subdivision na tanging mayayaman lang ang makakayang bumili ng bahay. Pilit ang ngiting umiling-iling si Aurora at pinaupo na lang sa kanyang tabi ang bagong katrabaho na si Ana. Maupo ka na rito. Pang Miss Universe ang introduction mo, ha? Dapat ganyan ka din kasigla sa pagtatrabaho para mataas ang rate na makukuha mo sa customer mo. Aja, gagalingan ko basta BFF na tayo, ha? Ha? BFF? Agad-agad? Oo, BFF. Isang linggo pa lang kasi ako dito sa Manila at magaan ang loob ko sa'yo. Wala rin naman akong ibang kaibigan kahit nung nasa probinsya pa ako. Okay, magsimula na tayo? Tumangulang si Ana nang nakangiti. Sinimulan na ni Aurora na turuan si Ana at napabilib ng baguhan ng dalaga. Bukod kasi sa magaling itong makipag-usap sa customer, ay mabilis din itong matuto. Nang sumapit ang tanghalian, ay sabay na nagpunta sa kantin ang dalawa. Doon ay napag-alaman ni Aurora na boyfriend nito ang nagbigay ng bahay dito sa Villa Ofelia Subdivision. Nalaman din ni Aurora na halos parehas pala sila ng buhay noon sa probinsya. Laking hirap din pala ito katulad niya. Makwento rin si Ana, kaya ang dating tahimik at boring na buhay ni Aurora ay naging maingay pero masaya. Ilang oras pa ang lumipas at sumapit na ang 6:00. Inayos na ni Aurora ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay tumayo na para makauwi na. Lumingon muna si Aurora kay Ana na nagre-retouch pa. Lalagpasan na lang sana ni Aurora si Ana pero tinawag siya nito. Wait, Ate Aurora! Sabay na po ako sa'yo palabas. Oo nga pala, Ate Aurora. Tagasan ka po ba? Malapit lang ang dorm ko sa Villa Ofelia Subdivision. Talaga? Ayos! Ibig sabihin, araw-araw na tayong sabay uuwi at papasok. Hindi malaman ni Aurora kung matutuwa ba siya o hindi sa sinabi ni Ana. Pero isa lang ang alam ni Aurora ng mga oras na yon. Yon ay malaki ang mababago sa buhay niya sa pagdating ni Ana. Pakiramdam kasi ng dalaga ay para siyang nagkaroon ng nakababatang kapatid sa katauhan ni Ana. Parang bata naman si Ana na pagkatayo ay kumapit kaagad sa braso ni Aurora at nagsimula na namang magsalita ng magsalita. Napapailing na lang si Aurora habang naglalakad sila palabas ng building na kanilang pinagtatrabahuhan. Napapalingo naman ang lahat ng madadaanan nila. Huminto lang si Ana nang marating na nila ang waiting shed. Para namang isip batang may nagtatanong na tingin si Ana kay Aurora nang sabihin ng dalaga na doon sila maghihintay ng jeep. Jeep? Naku hindi! Mag-grab tayo dahil hindi pa tayo uuwi. Ano na naman bang sinasabi mo? Wala akong pang-grab, no?
1 linggo pa bago ang sahod, kaya dapat mapagkasya ko ang budget ko. Akong bahala. Sagot kita kasi pumayag kang maging friend ko. Saan naman tayo pupunta? Saan pa? Eh di sa clubhouse. Sa loob ng subdivision? Nakaramdam ng kaba si Aurora nang tumangu-tango si Ana na halatang sobrang saya. Tatanggihan pa sana ni Aurora ang alok ni Ana pero naudlot yun ng may pumaradang kulay puting Vios. Kaya napagdesisyonan na lang ni Aurora na sasama na lang siya sapagkat nakakahiya ng tumanggi pa rito. Lalo na nang itulak siya ni Ana papasok sa loob ng sasakyan. Ang dating 1 oras na biyahe papunta sa lugar nila Aurora ay naging 30 minutos lang. Ilang minuto pa ang lumipas at natanaw na ni Aurora ang arko na may nakalagay na Villa Ofelia Subdivision. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit parang tinatambol ang kanyang dibdib. Pakiramdam pa ni Aurora ay parang sinisikmura siya sa kaba. Napansin naman yun ni Ana kaya tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Pilit ang ngiting sumagot ng oo si Aurora. Pagpasok sa loob ng subdivision ay kapansin-pansin na tinatayo pa lang ang ibang bahay doon. Magkakalayo din ang mga bahay doon. Iba-iba ang disenyo at laki ng bawat bahay. Ilang sandali pa ay narating na nila ang clubhouse. Kumain lang sila roon at saka umuwi. Kinuhanan ng grab ni Ana si Aurora kahit pa nga tumanggi ito. Ang dahilan naman ni Ana kung bakit niya yun ginagawa ay may kalayuan ang clubhouse sa main gate na paglalabasan ng dalaga at gabi na rin. Aminado naman si Aurora na natatakot talaga siyang maglakad mag-isa palabas doon. Kaya pumayag na lang ito sa gusto ni Ana. Nang makauwi sa dorm si Aurora ay kaagad siyang naglinis ng katawan. Pagkatapos ay humiga na ang dalaga habang nasa kamay nito ang cellphone. Kachat ni Aurora si Ana. Nag-send kasi si Ana ng mga picture nila kanina nung nasa clubhouse sila. Pinusuan niya lang ang picture at nag-type ng good night at see you tomorrow. Kinabukasan ay hinintay ni Aurora si Ana dahil nagsabi ito na sabay na sila. Ilang minuto na rin siyang nakatayo sa harap ng guardhouse nang may pumaradang kulay pulang Ferrari sa kanyang harapan. Bumaba ang salamin nun at may ulong sumungaw. BFF, sakay na! Baka malay tayo! Saan galing yan? Eh saan pa? Kung di sa sugar daddy ko. Hindi ko lang nagamit ito kahapon kasi naka-coding ako. Wow! Ang bongga ha! Let's go! May pagmamadaling sumakay si Aurora. Ilang buwan pa ang lumipas at mas lalong naging malapit ang dalawa. Tuwing day off na mga ito ay nagbabanding sila sa bahay ni Ana. Natutulog na rin paminsan-minsan ang dalaga roon. Pero sa ilang buwan na yon ay hindi pa nakikita kahit ang anino ng sinasabing sugar daddy ni Ana. Tuwing sahod din nila ay namimili ang dalawa ng kung ano-anong gamit na magkaparehas sila. Sabi nga ni Ana ay twinning ang tawag doon. Minsan naman ay nanglilibre si Ana para lang mapilitang sumama sa kanya ang dalaga. Bata pa kasi ang isip ni Ana. Hindi pa ito marunong sa budgeting. Madalas din ay panay noodles at dilata lang ang binibili nito dahil hindi raw nito alam ang dapat bilhin. Noong nasa probinsya pa lang kasi si Ana ay wala itong ibang ginagawa kundi ang mag-aral. Ayon din kay Ana ay bunso siya sa 3 magkakapatid. Kaya hindi ito gumagawa ng mga ganoong bagay sa bahay nila noon. Pero masinop naman si Ana. Magaling ito sa pag-aayos ng bahay, maging sa paglilinis na rin. Kaya kahit walang plano si Aurora na i-babysit si Ana ay para siyang totoong ate na tinuturuan ito. Isang araw ay sabay na umuwi ang 2 babae galing sa trabaho. Katulad ng dati ay hinatid muli ni Ana si Aurora. Ang saya-saya pa ng dalawa habang bumabiyahe. Dumaan pa nga ang dalawa sa Starbucks para bumili ng kape. Ngunit ang sayang nadarama ni Aurora ay biglang nawala nang makita ang kanyang mga gamit na nasa labas na ng dorm. Umulan pa naman kanina kaya nabasa ang lahat ng yon.
May pagmamadaling bumaba si Aurora at lakad-takbo na lumapit sa pinto ng kanyang dorm. Galit na kumatok ng malakas ang dalaga. Aling Minda! Aling Minda! Buksan ninyo ang pinto! Hindi ninyo pwedeng gawin to! Buksan niyo to! Ngunit kahit anong lakas ng katok at sigaw ni Aurora, ay wala talagang lumalabas na kahit sino doon. Mas lalo yung nagbigay ng inis sa dalaga. Nang mapagod na ito ay nilapitan ni Aurora ang kanyang mga gamit at isa-isang pinupulot yon habang umiiyak. Bumaba naman ng sasakyan ang babaeng si Ana para tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Saan ka tutuloy ngayon yan, BFF? Hindi ko pa alam. Tahimik lang ang dalawa habang nagpupulot ng mga gamit ni Aurora. Isa-isang ipinasok ng dalawa sa sasakyan ni Ana ang mga basang gamit ni Aurora. Tanging mga importanteng gamit na lang ang kinuha ng dalaga. Katulad na lang ng mga damit, papeles, litrato at ang kaisa-isang alaala ng kanyang ama na isang music box. Nang matapos mailagay lahat ay magkasabay na sumakay ang dalawang magkaibigan. Pagkapasok ay kaagad na tumulo ang masaganang luha ni Aurora. Nang mapansin niyo ni Ana ay niyakap nito ang dalaga ng mahigpit habang hinahagod-hagod pa ang likod nito. Mas lalo namang lumakas ang paghikbi ni Aurora. Tahan na, BFF. Doon ka na lang muna sa akin. Tutal naman mag-isa lang ako sa bahay. Parang nakakahiya naman yun. Naku ha, sa akin ka pa talaga nahiya? Di ba nga sabi mo sa akin para na tayong magkapatid? Nakaka-offend ka ate. Isa pa, hindi naman kita tinatanong. Wala kang pagpipilian kung hindi ang sumama sa akin. Pero Ana, ayoko maging Hindi na pinatapos ni Ana ang sasabihin ni Aurora. Pinaandar ng mabilis ni Ana ang kanyang Ferrari. Napahawak naman si Aurora sa seatbelt na nakakabit sa kanyang harapan. Napapikit na lang ang dalaga at hinayaan ang kaibigang dalhin siya sa bahay nito. Ilang minuto lang ay nasa harap na sila ng malaking bahay ni Ana. Nahihiya man ay tumuloy na lang si Aurora habang salita ng salita si Ana. Umakyat ang dalawang dalaga sa ikalawang palapag. Nang marating nila ang pintong katapat ng silid ni Ana, ay sinabi nito na yon ang silid na gagamitin ni Aurora. Pansamantala lang ito ha, at saka habang nandito ako tanggapin mo ang mga share ko para sa bills. Ipangako mo na tatanggapin mo. Fine! Basta ba hindi mo ako basta iiwan dito Maraming salamat Ana. Kung wala ka siguro sa kalsada na ako matutulog ngayong gabi. Hay nako! Cut the drama. Iakyat na natin ang iba mong gamit dito. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Nang maiakyat na ang mga gamit ni Aurora ay dumiretso ang dalaga sa kusina para tingnan kung ano ang meron sa refrigerator ni Ana. Napangiti si Aurora nang makitang may mga gulay at karne roon. Kinuha mula roon ng dalaga ang isang supot na may lamang boneless chicken, 2 malalaking patatas, 2 itlog at heavy cream. Naisipan kasi ng dalagang si Aurora na magluto ng creamy chicken adobo. Habang abala naman sa paghihiwa at paghahanda sa iluluto si Aurora, ay nakatanghod lang si Ana na pinapanood ang bawat kilos ng matalik na kaibigan. Ilang minuto lang ang lumipas ay natapos na si Aurora sa pagluluto. Kaya habang nagsasandok ng kanin si Ana, ay hinanda na ng dalaga ang kanilang ulam. Nang maibaba ni Aurora ang hawak na sinandok na ulam, ay para namang batang sabik na sabik si Ana na matikman ang niluto ng matalik na kaibigan. Sa pagsubo ni Ana ay bigla na lang itong natulala. Hoy, anyari sa'yo? Bakit natulala ka na? Hindi ba masarap? Hindi siya masarap kasi sobrang sarap! Ngayon ko lang nalaman na pwede palang lagyan ng heavy cream ang adobo. Ikinuwento naman ni Aurora kay Ana kung paano niya nadiskubre na masarap pala ang adobong may gatas. Habang nagkukwentuhan ay maganang kumakain ang matalik na magkaibigan. Nang matapos ang dalawa,
ay si Ana na ang naghugas, habang si Aurora naman ay nagtimpla ng kape na kanilang iinumin mamaya. Plano kasi ng dalawa na tatambay ang mga ito sa terrace para magpahangin bago matulog. Nang matapos ang mga ito sa kanilang mga ginagawa, ay magkasabay na umakyat ang dalawa para pumunta sa silid ni Ana kung saan nakakonekta ang terrace. Doon nagpalipas ng oras ang dalawang dalaga hanggang sa magpaalam si Ana na pupunta lang sa baba para kumuha ng mga kutkutin. Sa pag-alis ni Ana ay naiwang mag-isa si Aurora. Tumayo ito at lumapit sa railing ng terrace. Inilibot ng dalaga ang kanyang mga mata sa paligid. Nang madaanan ng tingin ang isang poste na hindi kalayuan sa bahay ni Ana ay naningkit ang mga mata ni Aurora. Pilit inaaninag kung ano ang aninong nakikita nito roon. Lumiyad-liyad pa ang dalaga na akala mo ay malinaw niyang makikita yon kapag ganoon ang kanyang ginawa. Nasa ganoong posisyon si Aurora sa pagbalik ni Ana. Hoy ate, anong ginagawa mo riyan? Kung plano mong tumalon dyan, wag mo nang ituloy dahil masyadong mababa yan. Pilay lang ang aabutin mo at hindi ka mapapatay ng ganyan lang kataas. Ana, nakakagulat ka naman. Teka nga, anong tatalon? Naku ha, mahal ko pa buhay ko no, at saka may tinitingnan lang ako. Akala ko nabaliw ka na kaya tatalon ka. Hindi nga ako tatalon. Ano ko, Topak? Mas may tendency ka pa nga sa akin eh. Maiba ko, wala ka ba napapansin simula nang tumira ka rito? Wala naman, bakit? Wala. Huwag mo nalang pansinin ang tinanong ko. Basta lagi ka nalang mag-iingat ha. Gusto sanang sabihin ni Aurora sa kaibigan ang kanyang nakita, pero nagdesisyon itong wag na lang. Ayaw rin kasi niyang matakot ang kaibigan sa oras na sabihin niya ang tungkol sa itim na anino. Lumipas pa ang ilang oras at nagpasya na ang dalawa na matulog at ipagpabukas na lang ang pagkukwentuhan. Pagpasok ni Aurora sa kanyang silid ay kaagad niyang binagsak ang kanyang katawan sa gitna ng malambot na kutsyon. Dala ng pagod ay kaagad na napapikit ang dalaga. Ngunit nang nakukuha na nito ang antok ay nakarinig siya ng isang mahinang ingay na nanggagaling sa likod bahay na makikita kapag sumilip ka sa kanyang bintana. Tumayo ang dalaga sa pag-aakalang may nakapasok na magnanakaw sa bakuran ng kaibigan. Pero sa kanyang pagsilip ay wala naman siyang nakita kaya nagpasya siyang bumalik sa pagkakahiga at matulog na. Lingid sa kanyang kaalaman ay may isang pares ng mata ang nakatanaw sa kanya mula sa isang malagong puno na di kalayuan sa bahay ni Ana. Kinaumagahan ay nagising si Aurora sa isang napakalakas na sigaw na nagmumula sa unang palapag. Halos magkanda-subsub pa ang dalaga para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang marating ang sala ay napahawak si Aurora sa kanyang dibdib dahil sa hingal. Inilinga-linga niya ang kanyang mga mata para hanapin ang matalik na kaibigan. Muli ay nakarinig na naman ito ng sigaw. Sa pagkakataong yun ay sigurado na ang dalaga kung saan ang gagaling ang tunog. Halos liparin ni Aurora ang daan papunta sa kaibigan sa likod bahay. Pagbukas ng dalaga sa pinto papuntang likod ay nakita niya kaagad si Ana. Ana! Ana, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Ay, good morning BFF. Kamusta ang tulog mo? Bakit ka sumisigaw? May masakit ba sa'yo? Napano ka ba? Anitch, walang masakit sa akin. Sumisigaw ako kasi excited na ako para sa party mamayang gabi sa clubhouse. At talagang napakaganda ng invitation nila. Yun lang ang dahilan ng pagsigaw mo? Bakit 2 beses kang sumigaw? Kasi naalala ko wala pa tayong gown na maisusuot para mamayang gabi. Tapos eksakto naman nagpasok si Sugar Daddy ng 50,000 sa bank ko para raw sa gown natin. Hindi ako homeowner sa subdivision na to, kaya ikaw lang ang pupunta. Isa pa ayoko ng party, lalo na at pinakaba mo ko tapos ayos ka lang pala. Impacta ka rin no?
Killjoy mo naman. Sama ka na please. Hanggang sa bilihan ng gown ay kinukulit ni Ana si Aurora na sumama sa party. Pero walang gatol namang tumatanggi ito. Inabot na sila ng hapon dahil sa tagal mamili ni Ana. Nang sa wakas ay nakapili na sila ng gown na isusuot ni Ana, ay pumunta naman sila sa isang parlor. Habang nagpapaayos ng buhok si Ana ay nagbabasa naman si Aurora sa isang sulok. Paglipas ng ilang oras ay natapos na rin si Ana. Nagpa-makeup na rin ito kaya ang kailangan na lang nitong gawin pag uwi nila ng bahay ay ang magbihis. Nang makauwi sila ay nagmamadaling umakyat sa pangalawang palapag si Ana. Habang si Aurora naman ay naiwan na sa ibaba. Umupo lang ang dalaga sa sofa at binuksan ang telebisyon. Ilang sandali pa ay nakarinig ng mahihinang katok si Aurora. Tumayo ang dalaga at tinungo ang pintuan para tingnan kung sino ang bisita. Binuksan niyo ni Aurora pero hindi niya tinanggal ang safety lock para hindi mabuksan ng maluwag ang pinto. Bumungad kay Aurora ang isang binata na may hawak-hawak na bungkos ng mga pulang rosas. Anong kailangan nila? Nandyan po ba si Miss Ana? Nandito. Tatawagin ko lang ha. Okay lang ba na hindi mo na kita papasukin? Tatawagin ko lang si Ana. Okay lang po, ma'am. Muling isinara ni Aurora ang pinto at pinuntahan si Ana sa silid nito. Naabutan ng dalaga na naglalagay ng hikaw si Ana. Sinabi niya sa kaibigan na may naghahanap ditong isang lalaki. Tumingin lang ito kay Aurora at sumilay ang matamis na ngiti sa labi. Nang maikabit nito ang hikaw ay mabilis na bumaba para tingnan ang bisita. Sumunod naman si Aurora. Inabutan na ng dalaga na kausap na ni Ana ang lalaki. Nang tuluyang makalapit ay narinig ni Aurora ang usapan ng dalawa. Wala naman sanang balak ang dalaga na makinig pero nakuha ng atensyon niya ang mataas na boses ni Ana. Ramon, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may boyfriend na ako? Alam ko naman yon, Ana. Pero hindi pa naman kayo kasal, di ba? Napakakulit mo naman. Sinabi ko na noon pa sa'yo na hindi din ako pumapatol sa bata. At lalong-lalo na, hindi kita type. Hindi ko nga alam kung bakit nagtsatsaga kang pumunta pa rito kahit alam mo namang wala kang pag-asa. Mahal kita, Ana. Mahal na mahal. Kaya kong tiisin ang lahat para sa'yo. Handa akong maghintay. Ang kulit mo. Sinabi nang wala kang mapapala sa akin eh. Isa pa, walang-wala ka sa boyfriend ko. Kaya huwag kang mangarap na ipagpapalit ko siya sa'yo, no? Hindi mo ako madadaan sa pabula-bulaklak mo. Bakit? Kaya mo bang bumili ng bahay na katulad nito? Matutustusan mo ba ang mga luho ko? Hindi naman, di ba? Kaya umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Sumusobra ka na. Tanggap ko naman na mahihirapan ako sa'yo. Pero hindi mo naman ako kailangang insultuin ng gusto. Ito ang tandaan mo. Dadating ang araw, ikaw naman ang hahabol-habol sa akin. Mula sa siwang ng pintuan ay kitang-kita ni Aurora kung paano mag-apoy ang mga mata nito sa galit. Kung kaya nagpa siya ang dalaga na puntahan na ang dalawa para awatin. Ngunit bago pa man makalapit si Aurora ay naglakad na palayo si Ramon. Habang ang kanyang kaibigan ay kumakaway pa at sinasabing wag na itong babalik doon kahit kailan. Napaisip tuloy bigla ang dalaga kung paano pagsasabihan ng kaibigang may matalas na dila. Nang mapansin siya ni Ana ay lumapit ito sa kanya at inaya na siyang pumasok. Kumapit pa ito sa kanyang braso. Nang makapasok na sila ay sinabi nito sa kanya na matagal na raw nanliligaw yun sa kanya. Ayon pa kay Ana, simula nang dumating siya sa Villa Ofelia Subdivision ay nangungulit na ito. Pero hindi mo sana siya minaliit, BFF. Pwede mo namang kausapin ng maayos yung tao. Hay nako, ilang beses ko nang ginawa, pero makulit talaga. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil kanina. By the way, bagay ba sa akin? Dahan-dahan pang umikot sa harapan ni Aurora ang matalik na kaibigan. Hinawakan pa nito ang laylayan ng kanyang pulang gown para mas makita ng dalaga. Umarte pa si Ana na akala mo ay modelo. Pose sa kanan, pose sa kaliwa. Tatawa-tawa namang nagbigay ng komento si Aurora.
Nasa ganong eksena sila nang may biglang nagbukas ng main door. Iniluwano ng isang matangkad at gwapong lalaki. Nakasuot ito ng kulay abong suit. Wow, you look stunning, baby girl. Daddy Bear! Nang makalapit ang lalaki sa pagitan ng magkaibigan, ay kaagad na lumundag si Ana para mayakap ang boyfriend. Habang si Aurora naman ay parang hindi makapaniwalang yon ang sugar daddy ng kaibigan. Kung ang pagbabasehan kasi ay itsura ay mukha pa itong bata, hindi rin naman mukhang may asawa. Napansin naman ni Ana na tahimik lang si Aurora kung kaya humiwalay ito sa kanyang kaibigan. Saka lang naalala ng dalaga na first time palang magkita ng dalawa. Ay, oo nga pala. Ang tanga ko naman. Hindi pa nga pala kayo magkakilala, BFF. Ito ang boyfriend ko na si Vincent. Daddy Bear, this is my BFF, Aurora. Hi, good evening. Salamat sa pagtsatsaga sa baby girl. Alam kong hindi madaling intindihin ito, lalo na kapag tinotoyo. Mukha naman siyang normal, kaya walang problema. Huwag mo lang sasaktan yan kasi hindi na lang siya ang makakalaban mo. Oo naman. Basta wag mo munang iiwan ng baby girl ko hanggat hindi kami kinakasal, ha? Hay nako, wala namang pagpipilian niyang kaibigan ko kundi pagtiyagaan ako. Isa pa, itatali ko yan sa bewang ko para hindi ako iwan. O sige na, humayo na kayo. Ingat kayo doon and enjoy the party. Ayaw mo ba talaga sumama? Umiling lang si Aurora at hinila na si Ana papunta sa pinto palabas. Tatawa-tawa namang sumunod ang binata sa dalawa. Nang makaalis na ang magkasintahan ay nagdesisyon si Aurora na magluto ng simpleng pagkain na kanyang kakainin habang nagbabasa ng bagong bili niyang libro ni James Patterson. Shanghai at pansit kanto na lang ang iniluto ng dalaga. Excited na kasi itong basahin ang biniling libro. Ilang minuto lang ang lumipas ay nasa terrace na si Aurora. Nakaupo ito sa karaniwang pwesto niya habang hawak-hawak ang may kakapalang libro. Nasa magandang parte na nang binabasa ang dalaga nang bigla siyang makaramdam ng parang may nakamasid sa kanya. Wala sa loob na tumingin ang dalaga sa gawin ng poste. At katulad nung nakaraan ay may naaninag na isang itim na anino ang dalaga. Hindi na sana papansin ninyo ni Aurora pero biglang gumalaw ang anino. Doon ay nakumpirma niyang hindi yun basta lang anino, kundi isang tao ang naroroon. Napatayo sa takot ang dalaga. Kasabay nun ay ang biglang pagkawala ng kuryente. Dahil doon ay dumoble ang takot at kaba ng dalaga. Sapagkat nag-iisa siya sa bahay. Anak ng pusang gala, lintik na. Bakit ngayon pa nawala ng kuryente? Kagaling naman ang timing, oo. Ibinaba ni Aurora ang binabasang libro at kinapa ang cellphone sa bulsa. Pagkakuha nun ay binuksan nito ang flashlight feature. Gamit ang ilaw sa cellphone ay bumaba si Aurora para kumuha ng kandila o kahit anong pwede niyang magamit pang ilaw. Hindi naman kasi pwedeng ang cellphone niya ang kanyang gamitin, lalo na at hindi siya sigurado kung hanggang anong oras ang brownout na yon. Saktong pagtapak ng dalaga sa huling baitang nang biglang bumukas ang front door at iniluwanon ang kanyang kaibigan na si Ana at ang boyfriend nitong si Vincent. Nang maisara ang pinto ay nagtatakbong pumunta ng banyo si Ana. Ang aga niyo yatang nakabalik. Tapos na agad ang party? Hindi pa. Kaya lang sumamadawan siya ni baby girl eh. So we decided na umuwi na at dito na lang ituloy ang party. Kaso brown out. Paano tayo magpa-party? Don't worry. Isang tawag ko lang at magkakaroon na ulit ng kuryente. Isa pa, may sariling generator ang buong subdivision. Medyo natagalan lang siguro ang mga guard na mapandar yon. Sige, magluluto ako ng pagkain natin pag nagkaroon na ng kuryente. Pagkasabi nun ay bigla na lang lumiwanag sa buong paligid. Maging ang mga ilaw sa labas ay sumindi na rin. Kaya pumunta na si Aurora sa kusina para makita ang laman ng refrigerator. Nakayuko ito habang naghahalongkat sa loob ng ref
nang lumabas si Ana mula sa banyo. My gosh! Ba't kaya nasira ang tiyan ko? Ano ba kasing kinain mo? Baka naman naghalo-halo na sa tiyan mo, ha? Hindi nga ako kumain dun eh. Ay, oo. Yung cassava cake na inabot sa akin kanina nung staff sa clubhouse. Yun lang ang kinain ko. Ang sarap pa naman nun. Pero mukhang panis yata kaya nasira tiyan ko. Inuman mo na ng gamot. Mamaya na. Papabili muna ako ng wine kay Daddy Bear. Ano bang iluluto mo at sandamakmak yung hinihiwa mong sibuyas? Dinakdakan with a twist. Dinakdakan? Ano yun? Warek-warek ang tawag ng iba rito. Pero sa amin sa Isabela, dinakdakan. It's an Ilocano delicacy with grilled pork parts. Parang sisig din pero may utak ng baboy. Natulala naman si Ana na siyang ikinatawa ni Aurora. Batid ng dalaga na ang dahilan ng pagkatulala nito ay ang huli niyang sinabi. Kaya hinayaan na lang niya ito. Ipinagpatuloy ng dalaga ang ginagawa. Pagkatapos mahugasan ng karne ay inilaga na ito ng dalaga. Nilagyan pa ng pampalasa, sibuyas at luya. Nang maisalang na ay bumalik na sa paghihiwa si Aurora. Kasabay nun ay ang pagsulpot ni Vincent na may bitbit na isang bote ng alak. Nang matapos ng gawin ng dinakdakan ay nagtungo ang tatlo sa maliit na hardin ng bahay ni Ana. Halos gumulong na sa katatawa sina Aurora at Vincent nang makitang parang nasusuka ang dalagang si Ana. Lalo na nang ang boyfriend naman nito ang tumikim sa dinakdakang ginawa ni Aurora. Tikman mo kasi, baby girl. Napakasarap ng pagkakagawa nito. Hindi ako kakain yan. Bakit naman? Mukha bang may lason yan? Eh di ba sabi mo may utak ng baboy yan? Hindi ba parang ang weird nun? Luka-luka, walang utak ng baboy sa ref mo, no? Ano, magmamagic ako para makapaglabas ng utak ng baboy? Baliw to. Eh ano yung malagkit na puting nakahalo sa karne? It's a Japanese mayo. Tama ba ako, Aurora? Tumangutango si Aurora. Doon lang nakampante si Ana. Kinuha nito ang kutsara at sumandok ng kaunti sa platong nasa harapan. Nang sumayad sa dila ni Ana ang pagkain yun ay sobrang nasarapan din siya. Kaya mayat maya ay sumusubo ito habang nag-iinom ng wine. Malalim na ang gabi nang maubos ng tatlo ang wine na binili ni Vincent. Nararamdaman na rin ni Aurora ang antok, kaya walang paalam na umakyat na ang dalaga at natulog. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, ay nahihimbing na ng tulog ang dalagang si Aurora. Pero isang kalabog ang gumising sa dalaga. Napabalikwas ito ng bangon. Pupungas-pungas na tumayo si Aurora. Maingat na humakbang ang dalaga palabas ng kanyang silid. Ingat na ingat itong makagawa ng ingay. Pagdating sa baba ay napansin itong may ilaw na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan ang ginawang paghakbang ng dalaga. Nang may madaanan siyang vase ay dinampot niya yon. Hawak ang may kalakihang vase ay tinungo ng dalaga ang pinanggagalingan ng liwanag. Pagdating sa kusina ay doon nakita ni Aurora ang nakabukas na ref. Sa harap noon ay isang babaeng kilalang-kilala ng dalaga. Isa pa ay suot pa rin ito ang damit na gamit kanina. Pero napamulagat sa gulat ang dalaga nang makita ang ginagawa doon ng babae. Nakaramdam ng kilabot at pandidiri ang dalaga sa nasasaksihan. Ana? Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakain ang hilaw na karning yan? Ana! Humarap si Ana sa kaibigang si Aurora na ilang hakbang lang ang layo. May karne pang nakapasak sa bibig nito. Humakbang ng isang beses ang dalaga pero muli itong napaatras nang umangil ang matalik na kaibigan. Maikukumpara ito sa isang mabangis na hayop sa paraan ng pagkain nito ng hilaw na karne. Akmang magsasalita si Aurora nang bigla na lang siyang atakihin ni Ana. Tinalon siya nito at sinakal. Itinaas pa nito ang dalagang pilit na kumakawala. Ilang segundo rin ang pagkakasakal kay Aurora nang pabagsak siyang bitawan ni Ana. Umuubo-ubo pa ang dalaga habang hindi inaalis ang tingin sa kaibigan.
Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang mabangis na hayop kung umasta. Aurora? Aurora, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi! Hindi! Nababaliw na ba ako? Anong oras pa lang Bakit ang aga nyo nagising? Ano bang ginagawa nyo dito sa kusina at ang ingay nyo? Baby girl? Wag! Nang lumapit si Vincent kay Ana, ay bigla na lang kinagat ng dalaga ang nobyo sa kamay nito. Nabigla naman ang binata kung kaya naitulak niya ang kasintahang wala sa sarili at mabilis na umatras palapit kay Aurora. Hindi malaman ni na Vincent at Aurora kung ano ang gagawin, lalo na nang bigla na lang tumalilis palayo si Ana. Nang mahimasmasan ay mabilis na humabol si Vincent dito. Doon naman natauhan ang dalagang si Aurora. Sumunod ang dalaga sa magkasintahan. Sa kanyang paglabas sa tarangkahan ng bahay ay nakita naman niya ang aninong itim. Pinakatitigan niyo ng dalaga. Naramdaman siguro ng nagmamay-ari ng anino ang pagtitig sa kanya. Kung kaya naglakad na ito palayo doon. Hindi malaman ng dalaga kung susundan ba ang anino o ang magkasintahan na sa kabilang daan tumungo. Nang mapansin ni Aurora na bumibilis ang lakad nito, ay walang pag-aalinlangang sinundan niyo ng dalaga. Lakad takbo ang kanyang ginawa para hindi ito mawala sa kanyang paningin. Napansin ni Aurora na palapit ng palapit sa dulo ng subdivision kung saan ay wala pang nakatira. Hindi rin nakasindi ang lahat ng ilaw sa lugar na yon. Pagdating sa pinakadulo ay bigla na lang nawala ang kanyang sinusundan. Ilang minuto rin ang inilaan na libutin ng kanyang mga mata ang paligid. Ngunit hindi na talaga niya makita ang sinusundan. Kaya nagpasya si Aurora na bumalik na sa bahay ni Ana. Saan kaya nagpunta yun? At saka bakit lagi kong nakikita malapit sa bahay ni Ana yung lalaking nagmamay-ari ng anino? Anong kailangan niya? Ilang minuto rin ang nilakad ni Aurora para makabalik sa bahay ni Ana. Hindi pa man siya nakakalapit ay tanaw na niya ang boyfriend ng kanyang kaibigan na nakatungo sa harap ng bahay. Mabilis ang ginawang paghakbang ng dalaga. Sobrang nag-aalala sa kanyang matalik na kaibigan si Aurora at gusto na niyang malaman kung nahabol ba ito ni Vincent. Sa kanyang paglapit ay dinig na dinig niya ang paghikbi ng binata. Pinagsususuntok din ito ang sementong sumusuporta sa tarangkahan. Vincent, ano nangyari? Naabutan mo ba si Ana? Ang tanga-tanga ko. Hawa ko na siya Kaso ang tanga ko kasi natakot ako sa kanya. Natakot ako sa babaeng mahal na mahal ko. Nagpadala ako masyado sa takot ko kaya nakatakas siya. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Ano nang gagawin ko? Si Ana ang buhay ko! Tutulungan kitang makita si Ana. Alam kong wala akong koneksyon o ano, pero naniniwala ako na mahahanap natin siya. Huwag ka lang sumuko kaagad sa kaibigan ko, please. Makakaasa ka na hinding-hindi ko susukuan ng babaeng mapapangasawa ko. Hinding-hindi. Pero sa ngayon, ang tangi kong magagawa ay mapigilan siya makalabas ng subdivision. Ayoko mapahamak siya kapag nakalabas siya rito. Magtulungan tayo. Tawagan mo ang mga gwardya at susubukan ko maglibot-libot. Baka sakaling makita ko siya. Sige, tatawagan ko rin ang mga kakilala kong nasa pulisya para matulungan tayo maghanap. Magsisimula na sana silang gawin ang kanilang mga dapat na gawin nang makarinig sila ng malakas na sigaw na humihingi ng tulong. Napahinto ang dalawa sa kanilang kinatatayuan. Pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng malakas na sigaw na yon. Nagpalinga-linga ang dalaga. Nagbabaka sakaling malapit lang yon sa kanila. Pero nakuha ni Vincent ang atensyon ni Aurora nang may banggitin itong pangalan. Mr. Albot! Nanggagaling sa bahay ni Mr. Albot ang sigaw! Saan? Hindi na sumagot si Vincent at tumakbo na ito sa isang bahay na malapit lang sa kanilang kinatatayuan. Nasa bandang kaliwa ang bahay ng Mr. Albot na sinasabi ng binata. Hindi pansinin ang bahay na yon dahil napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga halamang gumagapang at naglalakihang puno. Sinundan ito ng dalaga.
Pero hindi pa man sila nakakalapit ay may biglang tumalon sa harapan ni Vincent. Kung kaya maging ang dalagang nasa likuran nito ay napako sa kinatatayuan. Wala kahit isa sa dalawa ang nagtangkang gumalaw ng mga oras na yon. Isang babaeng magulong-magulo ang buhok na may mahahabang kuko ang nasa kanilang harapan. Punong-puno din ito ng dugo sa buong katawan. Maging ang bibig nito ay may tumutulo pang dugo kasama ng laway. Akmang aabutin nito ni Vincent nang bigla itong umangil na parang isang mabangis na hayop. Baby girl ko, anong ginawa mo? Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Ayokong saktan kayo. Lumayo kayo sa akin. Hayaan mong tulungan ka namin, baby girl. Aalamin natin ang magkakasamang nangyayari sa'yo. Pero kriminal na ako. Napatay ko si Mr. Albot. Kinain ko siya. Hindi na ako tao. Halimaw. Isa na akong halimaw. Kailangan mong maniwala sa amin. Hindi ka halimaw. Hindi mo gusto nangyayari. Gagamitin ko lahat ng pera at koneksyon ko para masolusyonan natin ang problemang to. Magtiwala ka lang, please. Ngunit hindi na nakasagot pa si Ana dahil bigla na lang itong nawala ng malay. Naging alerto naman si Vincent na katapat lang ng dalaga. Mabilis ang naging kilos nito para masalo ang babaeng kamuntikan ng bumagsak sa semento. Binuhat nito ang nobya at inuwi sa bahay. Pagdating sa bahay ay kaagad na nilinisan at binihisan ni Aurora si Ana. Habang ang nobyo naman nito ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Tatayo na sana si Aurora para itapon ang maruming tubig na nasa planggana nang pigilan siya ng isang kamay. May takot man ay pinilit pa ring humiti ng dalaga. Naamoy ko ang takot sa iyo, BFF. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Sa oras na maramdaman ko na magiging halimaw na naman ako, ay lalayo na ako. Hindi, huwag kang lalayo. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Ngumiti lang si Ana bago muling ipinikit ang mga mata. Eksakto namang dumating si Vincent. Ayon dito ay nagpapa-research na siya ng katulad sa kaso ni Ana. Sa ngayon ay wala pa silang solusyon dahil hindi pa rin nila alam kung ano nga ba ang rason ng pagiging ganon ni Ana. Magpahinga ka na. Ako nang bahala kay Ana. Sige, dyan na lang ako sa terrace para kung kakailanganin mo ko madali lang ako magising. Saka magbabasa na rin ako ng libro para antukin. Palagay ko kasi sa nangyayari sa atin ngayon, hindi ako basta-basta makakatulog. Okay. Do you want anything habang nagbabasa? Kape or tea? Kape na lang. Roger that. Magpapadeliver na lang ako para maka-order na rin ako ng pika-pika. Kontra antok at pangtanggal burying na rin. Tumango lang si Aurora at nagpunta muna sa kanyang silid para kunin ang librong babasahin. Nang makuha na ang libro ay kaagad na bumalik sa silid ni Ana ang dalaga. Dumiretso sa terrace at umupo sa upuang lagi nitong pinupwestuhan. Halos 30 minutos din ang lumipas bago dumating ang kape at pagkaing in-order ni Vincent. Pagbalik sa taas ng binata ay inabot lang nito kay Aurora ang kape at caramel puff muffin. Habang nagbabasa ang dalaga ay isang may kalakasang sutsot ang kanyang narinig. Ibinaba niya ang kanyang binabasa sa katabing lamesita. Dumungaw ang dalaga sa ibaba pero wala naman siyang nakita. Babalik na sanang muli ang dalaga sa pagbabasa nang hindi sinasadyang napatingin siya sa poste kung saan lagi nitong nakikita ang itim na anino. Mula sa madilim na parte ay unti-unti itong lumakad papunta sa naliliwanagan ng ilaw. Isang matangkad at payat na matandang lalaki na nakakulay asul na t-shirt ang biglang lumitaw doon. Nakatingin ito sa terrace kung nasaan si Aurora. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit para siyang tinatawag nito. Dahil sa kuryosidad ay bumaba siya at lumabas ng bahay. Nang tuluyang nakalabas ang dalaga sa tarangkahan, ay tinanaw niya ang poste kung nasaan ang matanda. Mabilis siyang naglakad palapit doon. Gusto niyang tanungin ang matandang lalaki kung bakit ito naroon at kung bakit lagi itong nakatanaw sa silid ni Ana.
Nang tuluyang malapitan ito ng dalaga ay mas lalo siyang nagulat sa itsura nito. May malaking hiwa ito sa pisngi na nagbibigay dito ng nakakatakot na aura. Sino po kayo? Bakit lagi po kayong nakatanaw sa silid ng kaibigan ko? Ako si Dino. Dati akong albularyo sa lugar na ito bago pa man maipatayo ang subdivision. Binabantayan ko ang babaeng nakatira sa bahay na yan. Pero mukhang naisahan ako ng kalaban. Ano po ang ibig niyo sabihin? Lagi akong nakamasid sa mga galaw ni Monmon. Isang araw, habang sinusundan ko siya ay nakarating kami dito. Nakita ko siyang pumasok sa bahay na yan. Sinubukan kong lagyan ng proteksyon ng harap ng tarangkahan ng babae. Pero laging nawawala ng bisa yun sa tuwing aalisin ang mga papel na dinidikit ko sa bawat poste ng tarangkahan. Sinubukan kong balaan ang iyong kaibigan, pero natakot siya sa akin. Simula noon ay binantayan ko na lang siya. Pero kagabi ay naisahan ako ni Monmon. Hindi ko alam kung paano at kung anong ginawa ng halimaw na lalaking yun para mayanggaw niya ang iyong kaibigan. Yanggaw po? Ano po yun? Ang yanggaw ay paraan ng mga aswang para mahawaan ng isang tao at maging aswang din ito. Gumagamit lamang sila ng laway o kakaibang likido na nagmumula sa kanilang katawan at inihahalo yun sa pagkain o inumin ng kanilang hahawaan. Ha? Aswang? Aswang na ang kaibigan ko? Hindi. Hindi ito maaari. Mang Dino, di po ba sabi niyo ay dati kayong albularyo? Oo. Kung ganun po, matutulungan niyo ang kaibigan ko. Mapapagaling niyo po ba siya? May paraan pa po ba? Madali lang sana ang lahat kung hindi pa siya nakakakain ng sariwang karne ng tao. Ang kaninang mataas na pag-asa ni Aurora sa paggaling ng kaibigan ay unti-unting bumabagsak. Parang nanghina ang kanyang mga tuhod at bigla na lang siyang bumagsak paupo. Pero muli siyang nabuhayan ng loob nang may sabihin si Mang Dino. Pero magagawa natin ang paraan. Hindi nga lang biglaan. Pwede nating unti-untiin ang pagtanggal nun sa katawan ng iyong kaibigan. Ngunit wala tayong kasiguraduhan kung makakayanan ba ng katawan niya. Lahat po ay gagawin namin para lang maging maayos ulit ang kaibigan ko. Matutulungan niyo po ba kami? Hindi sumagot ang matandang lalaki. Tanging pagtangulang isinagot nito sa dalagang nakasapo pa ang mga kamay sa kanyang mukha habang lumuluha. Sa pagpayag ni Mang Dino ay kaagad niya itong inaya sa bahay ni Ana. Pinaghintay ng dalaga ang matanda sa ibaba para tawagin si Vincent. Nung una ay pinagdududahan nito si Mang Dino, pero sa tulong ni Aurora ay napaniwala nila ang binata. Mababakas man ang pag-aalinlangan ng lalaki sa alok na tulong ng manggagamot, ay sumang-ayon na lang ito. Inisip na lang ng binata na para yon sa ikabubuti ng taong mahal niya. Handa siyang gawin at subukan ang lahat ng paraan para lang mapagaling si Ana. Kung ganon ay dalhin niyo ko sa kanya. Dito po sa taas, Mang Dino. Maraming salamat nga po pala sa paglapit niyo sa amin para matulungan si Ana. Saka ka na lang magpasalamat kapag napagaling na natin ang iyong kasintahan. Bibigyan ko lang kayo ng babala, ha? Huwag na huwag kayong magpapakita ng takot. Dahil ang takot na yon ang lalong magpapakapit sa dapat nating tanggalin kay Ana. Kailangan ko siyang masilip para malaman natin kung gaano karami ang likidong naipasok sa kanyang katawan. Nandito po ang silid ni Ana. Pumasok ang matanda sa loob ng silid nang biglang magdilat ng mata si Ana. Pagkakita kay Mang Dino ay bigla na lang itong tumayo at umangil na akala mo ay isang hayop sa gubat. Nanlaki naman ang mata ni Mang Dino, lalo na nang mapantantong mas higit pa palang malala ito kaysa sa kanyang inaakala. Huwag kang matakot, Ana. Nandito ako para tulungan ka. Hindi mo ako mauutong matanda ka. Alam kong nandito ka para patayin ako. Mukhang hindi lang yanggaw ang ginawa ni Monmon. Mas higit pang mapanganib ito. Makinig kayong dalawa. Hindi ko alam kung kakayanin ko na labanan ang ginawa ni Monmon. Pero ang gagawin ko ngayon ay pansamantala lang. Naglabas ng isang garapon si Mang Dino na naglalaman ng abo. Nagsindi din ito ng kandila.
itinayo sa sahig ng matanda ang kandilang nasindihan habang may mga salitang binibigkas. Binuksan pa nito ang garapon ng abo. Gumawa ng pabilog na hugis ang matanda sa kanyang paligid. Pumikit ito at muling umusal ng mga salitang Latin. Habang binibigkas ni Mang Dino ang bawat salita, ay palakas ng palakas ang hangin sa paligid. Pero hindi man lang natinag ang kandilang nasa harapan ng matanda. Napatakip ng tenga sina Vincent at Aurora nang biglang sumigaw ng pagkalakas-lakas si Ana. Sobrang tinis din nun at talagang nakakabasag ng eardrum. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagyanig ng kanilang tinatapakan. Mas lalo namang nilakasan ni Mang Dino ang pag-usal ng dasal. Ilang saglit pa ay bigla na lang bumaksak sa sahig ang payat na katawan ng babae. Kasabay nun ay ang pagluhod ni Mang Dino habang sapu-sapo ang dibdib. Kaagad na lumapit si Vincent kay Ana. Nang maiupo na ang matanda sa upuang naroon ay nagmamadaling bumaba ang dalaga para ikuha ito ng tubig. Habang nagsasalin sa baso ng tubig ay nakarinig ng kaguluhan sa taas ang dalaga. Kung kaya kahit hindi pa man napupuno ang baso ng tubig ay tumakbo na si Aurora papunta sa silid ng kaibigan. Nang malapit na siya sa may pinto ay bigla na lang tumalsik si Mang Dino mula sa loob. Kaagad na nilapitan ito ng dalaga para tingnan kung napano ang matanda. Itinuro lang nito ang loob ng silid ni Ana. Natataranta namang pumasok sa loob ang dalaga. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang pagbubuno ng magkasintahan. Nasa ibabaw si Ana at pinagkakakalmot ang binatang pilit itong pinipigilan. Lumapit sa dalawa si Aurora at pilit na hinihila si Ana, ngunit sadyang napakalakas nito. Ana! Ana, anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Mukhang makapit ang inilagay sa kanyang katawan. Aurora, kunin mo sa supot ko ang buntot pagi para yung latigo. Tapos ihampas mo sa kanya. Pero... Kapag hindi ka kumilos ay mamamatay ang binatang yan! Dahil sa sinabi ng matanda ay hindi na nagdalawang isip pa si Aurora at kinuha ang buntot pagi. Hinampas nga ng dalaga sa likod ni Ana yon. Namilipit naman ito sa sakit dahil sa sugat na nilikha ng buntot pagi. Umuusok pa ang parteng tinamaan nun na animoy nasusunog. Napaatras ang dalaga nang biglang lumingon sa gawin niya ang matalik na kaibigan. Matatalim ang tinging ibinato nito sa kanya. Unti-unti ay lumalapit ang nagbagong anyong si Ana kay Aurora. Ang kamay nito ay nakalapat pa rin sa sahig habang lumalapit sa nahintakutang dalaga. Nang ilang dipa na lang ang kanilang pagitan, ay bigla na lang may tumulong luha sa mga mata ni Ana. Nang banggitin ni Aurora ang pangalan ng kaibigan, ay bigla na lang itong tumalikod at mabilis na tumakbo papunta sa terrace. Halos liparin na ng binata ang kanilang pagitan nang biglang tumalon si Ana doon. Ana! Vincent! Si Mang Dino! Nagkukumahog namang lumapit ang dalawa sa matandang duguan na. Hindi kaagad napansin ni Aurora na nasugatan pala ito sa ulo dahil sa pagkakatama sa pader. Nang makitang tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa ulo nito, ay pinunit ng dalaga ang laylayan ng kanyang t-shirt. Ginamit yon ng dalaga na parang benda. Nang mailagay na ni Aurora ang tela sa ulo nito, ay binuhat naman ni Vincent ang matanda at sabay-sabay silang bumaba para doon na muna manatili. Ilang oras pa ang lumipas at nakatulog ang tatlo sa sala. Nasa mahabang sofa ang matanda, habang nasa sahig naman si Vincent. Ang dalagang si Aurora ay sa single-seater na upuan lang natulog. Kasya naman ang dalaga doon dahil may kaliitan ito. Pero hanggang sa pagtulog ay hindi pinatatahimik si Aurora. Kung kaya bumangon na lang ito at nagluto ng kakainin nilang tatlo mamaya. Patapos na ang dalaga sa ginagawa nang magising si Mang Dino. Aurora, mas makabubuting huwag ka nang sumama mamaya sa pagharap sa kaibigan mo. Pero bakit po? Masyado nang delikado ang sitwasyon. Lalo pa mukhang mas lumala ang iyong kaibigan. Ayoko lang na pati ikaw ay mahawaan. Pero...
Tama si Mang Dino. Hayaan mo kami mga lalaki ang lumaban. Hindi ako mapapatawad ng kaibigan mo kapag may nangyari sa'yo masama. Salamat sa concern nyo. Pero kailangan tayo ni Ana. At hindi ako susuko hanggat hindi siya bumabalik sa dati. Walang umimik sa dalawang lalaki. Batid ng mga ito na hindi na nila mababago pa ang isip ng dalaga. Kung kaya nang magkakaharap na sila sa hapagkainan, ay pinag-usapan nila ang kanilang sunod na hakbang para matulungan si Ana. Iminungkahi ni Vincent na bakit hindi nila umpisahan sa paghahanap kay Monmon na sinasabi ng matanda na siyang may gawa nun kay Ana. Ngunit hindi kaagad nakasagot ang matanda. Yumuko lang ito na parang may malalim na iniisip. Nang bigla na lang bumukas ang pintuan at iniluwanon ang isa sa mga gwardya ng village. Nagsisisigaw ito at parang natataranta. Naalarma naman ang tatlo kung kaya nilapitan nila ito. Ngunit nang makita sila ng gwardya ay mas nag-hysterical lang ito. Pilit itong pinakakalma ni Vincent dahil hindi nila naiintindihan ang mga sinasabi nito. Sinampal ng malakas ni Aurora ang gwardya. Dun lang ito parang natauhan. Ayon dito ay nagkakagulo sa isang bahagi ng subdivision dahil may mga tao roon na parang mga halimaw na iniisa-isang pinapasok ang mga bahay. Ang ilan sa mga taong nanggugulo ay mga homeowners din. Nagtaka naman sina Vincent at Aurora, pero luminaw ang lahat nang magsalita si Mang Dino. Ibig sabihin ay marami nang nabiktima si Ana. Malamang na nahawa ang mga homeowners nang masugatan sila ni Ana. Pero imposible po yun. Kasi kahapon po, nakagat ni Ana si Vincent. Wala naman po ako nakikitang pagbabago sa nobyo ng kaibigan ko. Ano? Hindi mo sinabi sa akin na nakagat ka, Vincent? Patingin ako para malunasan natin kaagad. Mukhang hindi aktibo ang ipinasa sa'yo ni Ana. Itinaas ni Vincent ang manggas ng kanyang polo at ipinakita sa matanda ang kagat ni Ana. Nagnanaknak na ito at namamaga. Mabilis namang kinuha ni Mang Dino ang isang bote ng langis at mga dahon. Pinapanood lang ng gwardya at ni Aurora ang ginagawang panggagamot ni Mang Dino. Napaiktad pa ang dalawa nang biglang namilipit sa sakit si Vincent pagkalapat ng dinikdik na dahon sa sugat nito. Nang matapos gamutin ang binata ay tumayo na ang mga ito at nagsimulang maglakad papunta sa bahay ni Mang Dino. Ayon dito ay may kukunin lang sila doon ng mga gamit para sa pakikipagtuos kay Monmon. Ang gwardya naman ay humiwalay na sa kanila at uuwi na raw ito kahit masisante pa siya. Naiintindihan naman ni Vincent yon kaya walang planong mag-report sa agency ang binata. Pagdating nila sa pinakadulo ng subdivision ay lumusot sa may bandang mapuno ang matanda. Ngayon ay naiintindihan na ni Aurora kung bakit ito biglang nawala nung sinusundan niya. Ang bahay pala nito ay natatakpan ng maraming puno, kaya hindi napapansin. Nang marating nila ang kubo ng matanda ay napansin ni Aurora ang mga nakahilerang halamang gamot sa gilid ng bahay nito. Paglabas ni Manong ay may nakasukbit na sa balikat nitong bag na gawa sa abaka. May hawak ding mga mapapayat na kawayan ang matanda. Matutulis ang dulo nun na tiyak na ikamamatay mo kapag tumusok sa iyong katawan. Ano po yung mga dala ninyo? Magagamit natin ito para sa pakikipaglaban sa mga nahawaan. Paniguradong hindi magiging madali ang makalapit kay Monmon. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Aurora, ikaw ang humawak ng buntot pagi at langis na may dasal. Ikaw na rin ang magsuot ng medalyong ito kay Ana. Hindi nito matatanggal kaagad ang inilagay sa kanya, pero makakatulong ito para hindi siya maging aswang pansamantala. Ito namang sibat ay sayo, Vincent. Kung kinakailangan yung pumatay ay pumatay kayo. Isipin nyo na patay na sila na binuhay lang ng halimaw. Opo. Sa kanilang pagpunta sa teritoryo ni Monmon, na tanging iilan lang ang nakakaalam, ay sinalubong sila ng isang batalyong halimaw. Tumatakbo pasugod ang mga ito sa kanilang tatlo. Humanda naman ang mga ito sa pag-atake. Lumunok ng laway si Aurora bago sumalubong sa mga nauulol na halimaw. Bagamat may armas ay pinoprotektahan ng dalawang lalaki ang dalaga. Nang makita ng ibang halimaw ang nangyari sa mga kasamahan, ay nagkanya-kanya ng takbo ang mga ito.
Nagmasid muna ang tatlo sa kanilang paligid. Nang wala nang mamataang kalaban, ay tumuloy na ang mga ito sa isang nag-iisang bahay sa likod ng clubhouse. Iba ang disenyo nun kumpara sa ibang bahay. Bukod pa roon ay ngayon lang nakita ni na Vincent at Aurora ang disenyo ng bahay. Ito na po ba yon? Parang ngayon ko lang ito nakita. Humanda kayo! Nararamdaman ko ang presensya ni Monmon! Napamulagat ang tatlo nang kusang bumukas ang malaking puno sa kanilang harapan. Kitang-kita nila ang loob nun na maikukumpara sa isang mansyon. Marami ring mga nakasuot ng malong na kulay itim. Nakayuko ang mga ulo at tila nag-aabang sa kanilang pagdating. Napatingin si Aurora kay Vincent nang sumigaw ito ng napakalakas. Kasunod nun ay ang pagsugod ng binata. Habang si Aurora naman ay naghanap ng malulusutan para puntahan ang matalik na kaibigan. Nang makita ng dalaga ang isang pinto sa gilid, ay mabilis siyang tumalilis. Pagpasok doon ay sinalubong siya ng napakalansang amoy at madilim na paligid. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa naaamoy. Napatakip tuloy ito sa kanyang ilong. Gamit ang cellphone ay inilawan ni Aurora ang buong paligid. Doon ay hindi na nakapagpigil ang dalaga at inilabas ang kanina pa pinipigilang suka. Habang sumusuka ay nakarinig ng mga yabag ang dalaga. Dali-dali namang naghanap ng matataguan si Aurora. Nang makakita ng isang pinto ay pumasok siya kaagad doon. Pero nagulat siya sa kanyang natagpuan sa silid na pinasok. Aurora? Anong ginagawa mo rito? Ana, ayos ka lang ba? Bakit ka nakatali dyan? Ano bang nangyayari? Si Ramon ang may kagagawa nito. Simula nang lumayo ako sa inyo, napansin kong hindi ko gusto ang lasa ng karne ng tao. Kaya nagpunta ako sa gubat para doon maghanap ng makakain. Pero nahuli nila ako. Isa-isang tinanggal ni Aurora ang tali sa paa at kamay ni Ana. Nang mapakawalan nito ay kaagad niyang isinuot ang medalyong ibinigay ni Mang Dino. Nang maisuot yun ay magkasamang umalis doon ang dalawang babae. Balak sana ni Aurora na iuwi muna si Ana bago bumalik at tulungan ang dalawang lalaki. Ngunit laking gulat nila nang may masalubong silang isang lalaking punong-puno ng sugat ang katawan. Ana, akala mo ba'y matatakasan mo ko? Pues nagkakamali ka. At dahil pakialamera yung kaibigan mo ay ireregalo ko sa iyo ang ulo niya. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa yon. Pinapatawa mo ba ako? Ano namang laban mo sa akin? Isa ka lang langgam na kayang-kaya kong tirisin. Laking gulat ni Aurora nang biglang hubarin ni Ana ang medalyong isinuot niya kanina. Inilagay yon ng dalaga sa palad ni Aurora bago ito sumugod sa kinatatayuan ni Ramon. Galit na galit namang sinalubong ito ni Ramon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito pa ang igaganti mo? Ipinakain na lang sana kita sa mga bago kong alaga! Nang magsalpukan ng dalawa, ay kaagad na tumalsik si Ana pabalik sa pwesto nito kanina. Kaagad na bang inalalayan ito ni Aurora. Iniamba ng dalaga ang hawak-hawak na buntot pagi. Ngunit huminto ito sa pagtakbo pasugod sa kanila. Bagkus ay tumakbo ito palayo. Nang mapagtanto ni Aurora na tumatakas ito ay kaagad niyang inalalayan si Ana. Tinahak nila ang daan pabalik sa pinasukan kanina ni Aurora. Saktong pagbukas nila ay siya namang biglang sulpot ni Mang Dino at Vincent. Parehas na duguan ang mga ito at maraming sugat. Pagkakita sa kanila ay kaagad silang hinila ng mga ito palayo sa lugar. Bumalik sa bahay ni Ana ang mga ito para kuhanin lang ang sasakyan na kanilang gagamitin palayo. Ayon kasi kay Mang Dino ay paniguradong babalikan nito si Ana. Kaya nagdesisyon ang binata na lumayo muna sila sa lugar. Isinama na rin nila si Mang Dino. Saan tayo pupunta? Hindi pwede sa amin. Ayoko makita tayo ng pamilya ko ng ganito ang ayos ko. Doon na lang sa amin. Pero maliit lang ang bahay namin. Medyo liblib kasi ang lugar namin eh. Ayos yun.
Habang binabaybay ang daan papuntang probinsya nila Aurora, ay napansin ni Vincent na dilat ang matandang si Mang Dino. Kung kaya, para hindi antukin ay kinausap niya ito. Para may kakwentuhan siya. Tulog na kasi ang dalawang babae na nasa backseat. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Hindi lang talaga ako makatulog. Lalo na't nakatakas si Monmon. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa siya. Matanda na ako at mahina na. Hindi na tulad ng dati. Kung noon siguro nangyari ito ay madali lang matalo si Mon. Pero iba na ang panahon ngayon. Magiging maayos na po ang lahat. Hindi naman na po siguro tayo masusundan ni Ramon. Malayo na po masyado ang probinsya nila Aurora dito. Huwag din tayong masyadong magpakampante. Lalo na't hindi pa lubusang magaling si Ana. Ilang oras pa ang kanilang binyahe nang marating nila ang probinsya nila Aurora. Liblib yun at malapit sa bundok. Pagbaba pa lang nila Aurora ng sasakyan ay sinalubong sila ng ama at ina nito. Nabanggit ni Aurora sa mga ito na napalaban sila sa mga aswang o halimaw. Nagulat man ang mga magulang ng dalaga ay masaya pa rin ang mga ito dahil ligtas ang kanilang kaisa-isang anak. Mabait at maasikaso ang pamilya ng dalaga. Todo pa ang mga ito sa pagkukwento kay Mang Dino na marami raw mga kakaibang nilalang ang naninirahan malapit sa kanilang tahanan. Pero nagulat ang ama ng dalaga nang sabihin ni Mang Dino na hindi naman daw nananakit ang mga ito at kanina pa niya nakikita ang mga nilalang na paikot-ikot doon. Kaya pumasok na lang ang ama ni Aurora at iniwan si Mang Dino kasama ang binatang si Vincent. Tumulong na lang ang pobreng ama sa asawang maghanda ng pagkain. Nang matapos maghanda ng magulang ng dalaga, ay maganang kumain ng mga pagod na sina Mang Dino, Vincent, Ana at Aurora. Pagkakain ng mga ito ay kaagad na nakatulog ang apat. Dala na rin siguro ng pagod. Lingid sa kanilang kaalaman ay isang nilalang ang bumaba mula sa likod ng sasakyang dala ng grupo. Dahan-dahan itong naglakad sa ilalim ng bilog na buwan papunta sa may kaliitang bahay. Nang makalapit na ay bigla nitong ibinulong ang pangalan ni Ana. Otomatiko namang tumayo ang dalaga at lumabas ng bahay. Ana! Oras na! Pagkasabi ng mga salitang yon ay bigla na lang nagbagong anyo si Ana. Naging matutulis muli ang kanyang mga kuko. Tinubuan din siya ng mahahabang pangil. Magkasamang pumasok sa gubat sa di kalayuan sa bahay ang dalawa. Ilang minuto lang ang lumipas ay isa-isang umaalulong ang mga aso ng kapitbahay nila Aurora. Dahil doon ay sabay-sabay na napabalikwas ng bangon ng tatlo. Pagkabangon ni Aurora ay kaagad niyang hinanap ang kaibigan pero wala ito. Doon lang naalala ng dalaga na hindi niya naisuot ulit kay Ana ang kwintas. Nagmamadaling pinuntahan ng dalaga ang kabilang silid kung nasaan ang dalawang lalaki. Halos magkandada pa si Aurora. Kakatok pa lang sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng silid ng mga ito. Nakahanda na sa labanan. Dala ang mga sibat ay sinilip ni Mang Dino ang buong labas. Wala naman itong nakita. Ngunit napamulagat ito nang makilala ang amoy na humahalo sa hangin. Nasundan tayo! Nandito si Ramon! Anak ng pating! Ano nang gagawin natin, Mang Dino? Sandali, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Hindi ito maaari. Nangahawa si Ramon. Sa tingin ko ay kakailanganin natin ang tulong nila ama. Kilalang barangay tanod ang ama ko, kaya paniguradong marami siyang matatawag na tutulong sa atin. Oo nga pala, nasan si Ana? Hindi makatingin ng diretso ang dalaga sa binata. Itinaas na lang ni Aurora ang medalyong dapat ay suot ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit dahil sa kanyang kapabayaan ay muli na naman itong nakuha ng kalaban. Nakita ng dalaga kung paano tumigas ang ekspresyon ni Vincent. Ngunit wala na itong oras para magalit sa kanya dahil ilang di pa na lang ang layo ng mga nahawahan ni Ramon. Dali-daling tumakbo ang dalaga sa silid ng kanyang mga magulang. Kaagad namang bumangon ang mga ito nang sabihin ni Aurora ang nangyayari sa labas. Nataranta naman ang kanyang ama. Mabilis nitong kinuha ang itak na nakasabit sa dingding nila.
Didiretso sana sa labas ang ama ng dalaga nang pigilan ito ni Mang Dino. Habang ang ina naman ni Aurora ay nagpunta sa kusina at nagdikdik ng sandamakmak na bawang. Naghiwa na rin ito ng napakaraming kalamansi. Nagtataka naman si Vincent sa ginagawa ng ina ng dalaga. Aurora, anong ginagawa ng nanay mo? Huwag mong sabihin na magluluto siya sa ganitong sitwasyon natin. Hindi, no? Panlaban sa aswang ang ginagawa ng kanyang ina. Marami ka pa talagang hindi alam, bata. Ibig man matawa ng mga yon sa kainosentehan ni Vincent ay hindi nila magawa. Isang malakas na sigaw ang nakatawag sa atensyon nilang lahat. Dahil kilala nila kung kanino nang galing yon. Kay Ana. Naging hudyat yon para lumabas ang 4 na lalaki. May kanya-kanyang armas ang mga ito. Itak ang sa ama ni Aurora, si Bat ang kay Vincent at buntot pagi naman ang kay Mang Dino. Ana! Hintayin mo ako't ililigtas kita! Ha! Sugod! Nakipagbuno ang 3 lalaki sa mahigit kumulang na 10 na hawahan ni Ramon. Habang sina Aurora at ang kanyang ina ay may iba namang kinakaharap sa loob mismo ng bahay. Hindi kasi napansin ng 3 lalaki ang presensya ni Ana at Ramon. Sa isang hampas nito ay nawala ng malay ang ina ni Aurora. Habang si Aurora naman ay tanging kutsilyong ipinanghihiwa kanina ng kalamansi ang hawak. Anong akala mo? Mapapatay ako ng maliit na kutsilyong yan? Nagpapatawa ka ba? Hindi na nakasagot si Aurora nang bigla siyang sakalin ni Ramon. Habol ang hininga ay nanlaban pa rin ang dalaga. Nang sa hindi sinasadyang pangyayari ay naitarak niya sa balikat ni Ramon ang kutsilyong hawak-hawak. Kung kaya naihagi siya nito sa pader. Ramdam na ramdam ng dalaga ang pananakit ng kanyang buong katawan. Nanindig ang balahibo ni Aurora nang umangil ng napakalakas si Ramon. Hinugot nito ang kutsilyong nakatarak sa kanyang balikat at mabilis na lumapit kay Aurora. Muli ay sinakal niya ito. Hindi pa nakontento ang halimaw at paulit-ulit nitong inihahampas ang katawan ng payat na dalaga sa pader. Nang pakiramdam ni Aurora ay mawawala na siya ng hininga ay tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigang nakatulala at walang emosyon. Naririnig pa ng dalaga ang pagtawag ng ama sa kanyang pangalan. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ni Aurora, ay nakita pa niyang nagpunta ito sa likod ni Ramon. Ilang sandali lang ay napapikit na ang dalaga. Kasabay nun ang biglang pagbitaw sa kanya ni Ramon. Walang kaalam-alam ang dalaga sa nangyayari. Basta ang alam niya, bago siya mawala ng malay ay nakita niya ang nakangiting mukha ni Ana. Aurora! Hoy babae! Bumangon ka na nga dyan at nagugutom na ako. Napabalikwas ng bangon ng dalaga nang marinig ang boses ng matalik na kaibigan. Ana! Buhay ka! Sandali nga. Panaginip lang ba ang lahat? Totoo ang lahat, BFF. Hindi ka nananaginip. Buhay tayo. Wala na si Ramon na pagtulungan nilang patayin ang halimaw na yun. At malapit na rin akong gumaling. Salamat talaga sa inyo. Masayang nagyakapan ang dalawa bago sila tinawag ni Vincent para kumain. Walang pagsidlan ang ginhawang kanilang nararamdaman ng mga oras na yon. Nagpa siya ang grupo na manatili muna roon ng 1 linggo pa upang makapagbakasyon na rin at makapagpagaling ng tuluyan si Ana.